Sa dinami-dami ng paraan ng pagluluto ng kaldereta, ito ang madalas kong gawin dahil napaka-creamy, napaka-yummy, at angkop para sa ating mga nanay na nagmamadali. Una sa lahat, prituhin muna natin ang ating carrots at ang ating patatas. Sa pamamaraang ito, makakatulong ito upang mapabilis ang ating paglaga. Prituhin natin ng pantay-pantay at sa experience ko, mas unang maluto ang carrots kaya una ko tong inahaon. Alam niyo ba sa pamamagitan ito sa pagprito natin, mas napapasarap natin ang patatas at ang ating carrots. Mas malinamnam siya. At the same pan, ipiprito din natin ang ating karne ng manok. I-arrange natin mabuti para pantay-pantay ang ating pagkaluto. Mas mabuti kung non-stick pan ang iyong gamitin kasi itong akin, old na kasi ang pan na ginamit ko kaya dumidikit yung mga balat ng manok. Pero okay lang yan, kuskusin natin yan mamaya at mahalo lang yan sa ating sauce. Tansyahin nyo na lang na medyo may tutong na siya. Makikita sa video na may mga part na sunog pero hindi yan siya masyadong sunog. Baliktarin at pagkatapos ay ating hanguin. Yung tipong pagluto mo or pagprito mo na wala na masyadong mga dugo-dugo. In the same pan ulit, atin ang igigisa ang ating mga sibuyas, bawang, at saka yung atsal. Nasa sa inyo na yan kung gumamit kayo ng bagong pan. Ito kasing akin, mas gusto ko yung gamitin yung mga oil na ginamit ko sa pagprito ng patatas at ng manok. Pwede niyong ihuli na ang atsal, pero para sa akin, mas nasasarapan ako pag nagigisa ko ito kasali sa bawang at sa sibuyas. Mas mabuting halo-haloin nyo ito ng maigi para hindi siya dumidikit sa kalan. Habang piniprito ko dito ang ating mga bawang at sibuyas, may na-prepare na ako na tomato paste. Lagyan natin ng mga 1 kutsarang tomato paste. Igisa natin ng bahagya, i-mix sa ating mga bawang at sibuyas upang mag-scattered siya sa oil. Kailangan walang mga buo-buo. Tapos, maglagay tayo ng 1 kutsarang liver spread. Ang liver spread ang nagsisilbing nagbigay ng linamnam sa ating kaldereta. Kagaya ng tomato paste, atin tong i-mix ng mabuti. Kailangan walang mga buo-buo at igisa ng bahagya upang lumabas yung katas niya at linamnam. Mag-prepare ng 1 basong tubig at ilagay sa ating pan. Halu-haluin at saka maglagay na tayo ng madaming paminta. Kailangan ng durog na paminta. Ayoko kasi ng buong paminta kasi nafe-feel mo pag nakakagat mo. Kailangan mas masarap kasi pag pinong-pino yung paminta. Mas nalalasahan natin ang linamnam. Maglagay din tayo ng kaunting asin. Tansya-tansya na yan. Nasa sa inyo na kung anong measurement ng asin ang gusto nyo. Kasi iba-iba naman tayo ng panglasa. Pero dahan-dahan lang kayo maglagay para ma-adjust nyo pa. Kung gusto nyo maglagay ng MSG, nasa sa inyo na yan. Pero ang nilagay ko dito is MSG, liquid seasoning, at sana meron tayong magic sarap kasi mas masarap pag may magic sarap, di ba? Nilagyan ko ulit ng konting tubig kasi nakulangan ako para hindi na ako maglagay mamaya. Tsaka nilagay ko na yung mga karne natin. Pakuluan natin to sa mahinang apoy para dahan-dahan mas lumambot pa ang ating mga karne at gulay. Tsaka nga pala, half lang po ng manok ang ginamit ko dito or ang niluto ko dito. Pagkatapos nating nilagay ang manok, ilagay na natin ang ating mga gulay. Don't worry, sabay-sabay na silang maluluto niyan kasi pinirito na natin sila kanina. Ang mas maganda kasi pag pinirito natin sila bago sa prosesong ito, maiwasan nating maghiwa-hiwala yung mga parte ng karne ng manok at malanta ang ating gulay. Sigurado tayong buo talaga ang ating mga gulay. Tingnan nyo, ang sarap, 'di ba?